Ngayon po ay nagkaalaman na ho. Absuelto si Bong Revilla sa kasong plunder. Habang ang ilang pong mga co-accused ay hinatulan. Guilty. Si Bong Revilla po acquitted. Pinalaya ng Sandigan Bayan. Yung po naman mga kasamahan niya, si Cambe, yung kanyang chief of staff, at si Napoles, nahatulan po naman ng habang buhay na pagkabilanggo sa kasong plunder, convicted. Ngayon ay napatunayan na talagang mabisa ang kapangyarihan ng agimat ni Bong Revilla. Kalain yung talunin yung batas. Hindi umubra yung batas. Mga kaibigan, hindi umubra yung batas doon sa agimat ni Bong Revilla. Ito, pag-usapan natin to kung ano masasabi ninyo. Sa pangyayari ba na ito, meron pa tayong inaasahan na mga katarungan. Ako naman, di na nagugulat dyan sapagkat pinagpauna na natin yan. Di ba eksakto yung sinabi natin na i-absuelto siya sa kasong plunder pagkatapos ititira yung ibang mga kaso. Kasi pagka inabsuelto ka sa plunder, syempre laya ka na. Yung iba, bailable yung plunder, hindi bailable. At inaasahan na, susunod na rin mapapawalan sala, yan sila Jinggoy Estrada. Sigurado na yan, mga kaibigan, itaga nyo sa bato. Bakit mo nasabi yan? Manghuhula ba tayo? Ba hindi. Kung yun nakakulong si Bong Revilla nakakulong, di ba? Naabsuelto Yung pambinigyan ng pinayagang makapagpiansa sa kaparehong kaso na plunder na no bail, ang hindi maabsuelto. Ito ano ba sinasabi ng Sandigan Bayan sa pagkakabasura nung o pagkaka-dismiss nung kaso labang kay Bong Revilla kung saan napawalan sala siya, mga kaibigan. Ano ba sabi diyan nung Sandigan Bayan? Wala raw silang makitang bakas na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., si Tiger, para doon sa mga tawag sa kanya Tiger. Si Nardong Kupit. Wala raw bakas, sabi ng Sandigan Bayan, na may kinalaman si Bong Revilla doon sa pagtanggap ng 200 milyong kickback mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund projects. Yun. Ang sabi, the court fails to see, the hand of Revilla. Malabo mata nung court. Wala sila nakita guiding, tinulungan, ano ba ang guiding? Itong si Richard Cambe at si Napoles, at yung mga staff ni Napoles sa kumpanya niya, in the scheme to receive kickbacks para daw tumanggap ng kickback o commission mula sa PIDA projects. Ayan ang sabi ho ng Sandigan ng Lagayan, mga kaibigan. Kahit daw merong request
Kasi may mga ebidensya, hindi mo ba? Katunayan yung pong yung ang bigat ng ebidensya, Kibong, ha? Yan ang ikagulat ninyo. Itong sinasabing sa desisyon. Huwag na ho yung pagpapalaya sa kanya, ha, mga kaibigan. Ang tignan natin, itong desisyon, katanggap-tanggap ba itong desisyon ng Sandigan Bayan na wala raw silang nakitang bakas na may kinalaman si Bong Revilla doon sa sa anomalya, ha, mga kaibigan. Ang sabi, kahit daw merong request, ito kasi merong request si Bong Revilla at saka endorsement, ha, doon sa kanyang PDAP na ini-endorso yung non-government organization, yung NGO, ha, para ipatupad o bilang tagapagpatupad, ha, noong pong mga proyekto, ha, yun daw pirma ni Revilla doon sa endorsement letters, pinaniwalaan po ng Sandigan Bayan na palsipikado, pineke yung pirma. Mga kaibigan, di ba yun ang depensa ni Bong Revilla? Hindi raw niya pirma yun, pero meron siyang endorsement. Doon sa endorsement, siya nakapirma ron mga kaibigan at saka yung request for the release nung PDAP. Siyempre, para i-release siya, susulat ka sa DBM. Mga kaibigan. Ano raw yun? Peki daw yun. Ba, magandang kaso ito, no? Ang nangyari po pala rito, di ba yung fake bogus? Ang magkalaban pala rito, Bong Revilla versus bogus Revilla. Mantakin ninyo, dalawang Revilla yun. Hindi lang natin alam kung sino yung bogus Revilla na pumirma ron. Parang ang pinalilitaw nila ngayon, nitong mga bumaliktad na testigo, mga kaibigan, na mga dating tauhan ni Janet Lim Napoles, tinuturo nila ngayon, ito ng whistleblower na si Ben Harloy, mga kaibigan. Si Ben Harloy daw ang pumeke ng pirma. Ito paigsiin na lang natin, total, alam nyo na yung istorya nito, alam na nating pare-pareho istorya, alam na natin pare-pareho kung ano kinahinat na nitong kasong ito. Ngayon, hindi naman maiiwasan na basta na lang tatanggapin natin itong patarantaduhang ito na ginawang desisyon ng Sandigan Bayan. Alam nyo kung bakit. Unang-una, hindi ba pinawalang sala si Bong Revilla? Pero, yung pong mga co-accused niya ay convicted. Okay. Paano nangyari yun? Yun ang tanong. Yun ang sinasabi nila. Wala raw silang makitang bakas. Anong bakas na sinasabi ninyo? Ang tibay ng mga ebidensya kay Bong, mga kaibigan. At saka, ang kaso na pinag-uusapan dito, plunder case. Ano ba yung plunder case? Yung plunder case po, para magkaroon ng plunder, kasong plunder, kinakailangan merong naganap na sabuatan, conspiracy. Yun ang plunder. Kasi po, yung plunder ay hindi pwedeng maisagawa ng isang tao lamang. Kaya yun ang batas dyan, mga kaibigan, conspiracy yan. May mga kasabwat lagi. Sa tinatawag na kasong plunder. Ngayon, sila yun, di ba? Bong Revilla, Napoles, tsaka kung sino-sino pa yung mga tauhan, mga kaibigan. Ngayon, paano nangyari na siya ay naabsuelto pagkatapos yung mga kasama niya convicted, mga kaibigan?
Sa kaso ho ng conspiracy, yan yung kung tawagin an act of one is an act of all. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yan. Kaya wala sa batas yung sinasabing, eto nga, nagmamagaling pa yung explaining yung ponente na mahistrado ng Sandigan Bayan, mga kaibigan, dahil alam niya na kung ano ito mahirap po itanong natin, hindi ba ang plunder? Bakit merong na pawalang sala at merong nakumbik? Ngayon, ito mabigat niya na ano epekto niyan? Yan desisyon na yan sa conviction ni Napoles at saka nung si Cambe na Chief of Staff ni Bong Revilla, yan moro-moro ng Sandigan Bayan, mga kaibigan. Sapagkat sinadya nilang idisenyo yung desisyon na meron lulusutan yung hinatulan nila. Alam ba ninyo na, eto ewan ko, kung ang mga maestrado ng Korte Suprema ay magpapatarantado sa ganyang desisyon. Bakit yan, siguradong aakyat sa Supreme Court yung kaso na yan para iapila, mga kaibigan. Capital punishment yan, by the way, habang buhay yung hatol kila Napoles at saka doon kay Cambe. Ibig ko sabihin, kung hinatulan mo to ng habang buhay, dapat kasama si Bong. Kasi kung wala si Bong, pagpalagay na yun mga kaibigan. Yun daw, sabi ng Sandigan Bayan, piniki yung pirma, bigla silang naging expert sa sa pagberipika ng mga pirma. Sipin ninyo, wala man lang silang tinawag na magpapatunay kung peke o hindi. Pinaniwalaan nila. Bakit? Yan bang mga maestrado na yan expert sa pagsuri ng mga pirma? Yun. Ang daming bata. Ito, sisiguraduhin ko sa inyo. Na sa bandang huli, ito ring desisyon na ito na ginawa nila, iyan din ang magiging basihan pagdating sa Korte Suprema conspiracy. Nagkaroon dito ng mga, di ba, napabaliktad yung mga testigo. Si Cambe, sigurado tayo. Kinausap na yan ng kampo ni Bong Revilla. Ang sinabi lang dyan, ginagarantiyahan, kami bahala sa'yo. Aayusin natin yung kaso mo, maabsuelto ka riyan. Yun na nga Yung decision na yun doon, absuelto sila ron. Pagdating niya sa Korte Suprema. Sapagkat hindi pwedeng magkaroon ng conspiracy kung wala si Bong Revilla. Sila lang, mga kaibigan. Ang labo nun. Saan kukunin ni Napoles yung nanakawin? Kung walang
pahintulot ni Bong Revilla. Oh, mga kaibigan, kanino ba nakapangalan yung PDAP? Di ba kay Bong Revilla? Oh, pero meron ho tayong tawag yata sa telepono. Bigyan daan po natin si Nonoy Balister. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Ka-Percy. Opo. Sa tingin ko dyan, pagkaka-acquit kay Bong Revilla, pagkaka-convict kay Janet Lim Napoles. Abay, lumalabas ngayon, eto palang si Napoles, napasok yung PDAP ni Bong Revilla na hindi niya nalalaman. Yun na Diba nga. ganun lumalabas? Oh, parang Ano, bangko. acquitted eh. Parang bangko, pinasok nila yung bangko. Ay, sus Mariosep, ano bang klase yan? Garapalan ng lukuhan yan. Ngayon, Ka-Percy, dito, na-realize ko na yung palang batas natin, hindi ginagamitan o walang elemento ng sentido komon. Eh, yun na nga eh. Ay, sus Mariosep, na buhay Hindi. natin yan. May sentido kumun yung batas. Oh, Kaya lang, ano nga eh, ang sasabihin ko nga sana kanina, dapat i-abolish na yung Congress tsaka yung Senado. Alam niyo kung bakit? oh, Di ba sila ang gumawa niyan? Sila nagpasa niyang plunder. Ha? oh. Kaya na isa batas yung kasong plunder, special law yan eh. Di ba? Hmm. Oh, hindi, di ba ang nagpasa niyan eh, Kongreso, yung Senado at Kamara? Oh, ngayon, napakarami ng batas ang hindi inaayon ang desisyon doon sa batas. Ay, pinaiikot eh. Inaam batas. Eh ito, walang kahirap-hirap. Hindi na kailangang magpanukala ng bill para baguhin yung batas. Eh ito diretsa. Pero ang tanong ko rito, Ka-Percy, mababawi ba natin ang pera? Yun na nga. Ay, yun ang pinakamasakit dun eh. Asan na yung pera? O sige, yun ang decision nyo. Pero yung pera nasaan? Salamat, Ka-Percy. Okay. Si Ginong Nonoy Balister, yun nga ang yun ang problema natin eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga batas na yan, ginawa yan, hindi lang para magparusa sa nagkasala. Yung plunder, tsaka yung anti-graft. Yan, ginawa yung batas na yan, bukod sa para mapanagot ang mga nagkasala ng pag-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kung hindi, yung kanila sa pamahalaan, mga kaibigan. Eh, lahat ng halimbawa, walang ebidensya, katunayan, hindi ba nag-file ng Aquanop ng ano tawag mo motion. Ito si Bong Revilla, kamukha ng ginawa ni Jinggoy sa Korte Suprema noong 2016. Dinesisyon na ng Korte Suprema yun. Yung petition niya, ipatigil ng Korte Suprema sa kanya, laban sa kanya, sa kasong plunder. Bakit? Kasi yung plunder, walang piyansa yun eh. Kaya gusto nila na ipatigil yung plunder case. Pangalawa, di ba kay Jinggoy naman, ganun din, may similar,
At meron pa siyang isang petisyon na parehong ibinasura ng Korte Suprema. Yung isa hinihiling ni Jinggoy Estrada na yung mga ebidensya laban sa kanya na nakulay. May mga alias, ganun din sila ni Mercado, mga kaibigan. Lahat yun, ipinapresyon ng hukom. Mga kaibigan, hindi ba, pagkatapos ngayon sasabihin wala raw ebidensya. Ano tawag mo rin sa bank account? Paper trail yan eh. Naturalmente, alam nga namang hawakan niya yung pera. Hindi siyempre, dideposito niya sa bangko, mga kaibigan. At yung mga petsa ng pagkakadepo ng mga petsa sa mga... Ito, hindi ba? Kaya, very ridiculous. Ito pong acquittal ni Bong Revilla. Ewan ko kung kayo po'y nabasa ninyo yung ginawang timeline ng Inquirer tungkol dito sa kung paano na tumakbo yung kaso mula sa umpisa. Itong kaso ni Bong Revilla. Ito noong December 2, 2014, ano na to, tumatakbo na yung kaso. Na-deny yung pong petition ni Bong Revilla, i-deny po ng Sandigan Bayan na siya ay makapagpiyansa. Denied. Nag-petition siya na makapagpiyansa pero denied. Ito'y December 2, 2014. Alam ba ninyo, ano yan? Yung ruling 71 pages eh. Ang sabi ng Sandigan Bayan, the prosecution. Ito tingnan ninyo, ibang-iba yung sa desisyon ngayon kaysa dun sa humingi siya ng bail. Kaya nga hindi siya binigyan ng bail. Bakit? Ang sabi ng Sandigan Bayan, the prosecution was able to prove na ang mga evidence is strong. That there is strong.
kaibigan. Pagkatapos biglang humina. Wala raw direct hand doon si Kwan, si Bong Revilla. Denied nga yung kanyang Kwan, petition for bail. Pero sinasabi ng Sandigan Bayan na hindi naman necessarily, automatically, convicted na sila dyan sa kaso. May pasubali Ha? Ngayon, alam nyo, nawala na yung conspiracy dun sa pagkaka-acquit kay Bong Revilla at pagkaka-convict kay Cambe at saka kay Napoles. Nawala yung conspiracy ron. Di sana inakwit na rin yung dalawa. Kaya ang sabi natin, moro-moro lang itong desisyon na ito. Kasi po, pag dumating ito sa Korte Suprema, yun mismo, sigurado na tayo, hindi man ako abogado Yun ang gagamitin nilang argumento para mabaliktad yung hatol sa kanila kay Cambe at saka kay Napoles. Ang sasabihin nila paano kami na-convict? Ang plunder is conspiracy. An act of one is an act of all. Kaya katarantaduhan yun yung kay Jinggoy Estrada na hindi raw siya yung main plunderer. Wala sa batas yun. Pero pinayagan siya makapagpiyansa sa ganong rason, mga kaibigan. Isipin ninyo yung katarantaduhan yan. Walang ganun sa batas Sa batas, conspiracy para maisagawa ang plunder. Hindi pwedeng maisagawa ng isang tao. Lalo na itong hinatulan. Ano pagsasabwatanan nitong dalawang ito kung hindi kasali si Bong? Sige nga. Anong pera? Saan pera sila magsasabwatan kung hindi kasali si Bong Revilla? Ganon kasimple, mga kaibigan. Kahit hindi ako abogado. Anong kalokohan yan? Kaya sabi ko sa inyo, drama yan. Sigurado yan, kinausap na nila ng kampo ni Bong yung si Cambe. Ano yan? Tiisin mo na lang yan. Total, moro-moro lang ito Dahil tatakbo tayo sa Supreme Court para dyan sa kaso mo. Kinausap yung pamilya, kami na bahala sa inyo. Kami na ang bubuhay sa inyo habang hindi natatapos itong kaso. Ganyan lang yan ngayon, ito mga epekto niyan ngayon. Yang Sandigan Bayan, mga kaibigan, hindi na makakagawa yan ng makatarungan desisyon. Tandaan ninyo yan. Sa mga pangyayari na nababasura yung mga kaso laban sa mga magnanakaw, katulad ng mga inordinate delay na sinabi nila, wala pa 10 taon, wala pang 7 taon, inordinate delay daw yun. Na-deprive daw ng right to speedy trial. Okay. Mga kaibigan, alam naman natin, sa mata ng publiko, mga kaibigan, sa bar of public opinion, alam natin lahat na yung mga desisyong yun, baluktot. Aminin natin at sa hindi. Ngayon, bakit hindi na magkakaroon ng tama at makatarungang desisyon kailanman ang Sandigan Bayan? Useless na yan Yung batas, wala nang wala nang valor yun. Mga kaibigan, bakit? Gustong-gusto yan ngayon ng mga public official. Libre naman dambo ngayon. Baka akala ninyo, para saan pa yung batas na yan? Saan nyo gagamitin yan? Ginagamit na lang yan para pagkapirahan ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan. At gaya nga na sinabi natin, hindi na sila, dahil sa ganyan, sa baluktot na mga desisyon na yan, kailanman wala na tayong maaasahan na makagagawa yan ng makatarungang pasya o hatol. Kailanman. Bigyan ko kayo example. Marami na silang inabsuelto, hindi ba?
O, pagpalagay na lang natin si Bong Revilla. Naturalmente, itong kampo ni Bong Revilla, nagkaroon ng aregluhan yan. Ha? Alam na nila, natuklasan na nitong mga ito, yung kung paano magkakaayusan ng kaso sa Sandigan Bayan. Alam na nila kung ano, sino pagdadaanan mo dyan, sino kausap mo dyan, eto ngayon. For example, ganyan. Ang dami ng mga inabsuelto niyan. Yung ibang mga naabsuelto, ganun din. Na-discover na nila. Ha? Alam na nila yung linya, kung saan sila lilinya para sa kaso. Ngayon, meron ngayong panibagong nakasuhan. At itong panibagong nakasuhan, mga kaibigan, meron wala sa Sandigan Bayan. Gusto niya rin magamit yung paraan na pinakinabangan, na tinamasa ng mga napawalang sala. O siya, pwedeng yung magic na maabsuelto sa kaso. Di yan ang lalakad. Mga kaibigan, maganda ka ng ganito. Ganito magagastos dyan. Pero sisiguraduhin natin na maa-acquit ka sa kaso mo. Di lalap kampo na kasi ano mangyayari ngayon? Lalapitan niya, gagamitin niya yung prosesong yun ulit na pinagdaanan nila nung sila'y maabsuelto, hindi na makakatanggi yung mga mahistradong yan. Sa pera. Bakit? Kasi may nakakaalam na eh. Kaya di ba? Hostage. So wala nang silbi, no? Ang Sandigan Bayan. Ganun din itong ang Senado, dapat wala na yan eh. Bayaan. Wala ang ating bansa. Sipin ninyo, maglakad kayo sa karsada, ngayong pagka may ganyang akwital, di ba kanina, lintik ang dramang nangyari kanina. Palibasa, itong mga miron, yan, yung mga dinala nila ron, mag-rally. Palayain daw si Bong Revilla, walang kasalanan. Hindi naman sila yung justice, di ba? Akala mo, basta ganun lang eh. Paniwala nilang walang kasalanan yung nagbibigay sa kanila ng pera, kailangan sumunod dun yung desisyon.
mga kaibigan. Ito mga ito, walang alam na nagkaroon na ng usapan yan. May drama pa nga ro, iyakan. Naku, Sus Mariosep. Alam nyo, napanood ko si Amay Bisaya. Lintik ang hagulgol ni Amay. Ngayon ko lang natuklasan, ang galing palang drama actor nito si Amay Bisaya, mga kaibigan. Akala ko sa ano lang magaling ito sa comedy, mga ganyan, di ba? Action. Kasi ganun ang laging labas nila sa pelikula ni Amay Bisaya. Pero yung iyak niya kanina, hindi niya naging iyak yun Nung mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Hindi niya rin naging iyak yun. Hindi ko nakitang umiyak yan Nung si Imelda, kinasuhan at saka na convict. Walang ganyan kay Amay Bisaya. Dito lang Umiyak Alam niyo sabi, tuwan-tuwa raw ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Kala niya kasi itong Pilipinas, ito mundo. Mga kaibigan, ito parang palaka dun sa loob ng balon na kokak ng kokak kasi akala niya yung loob ng balon, yun na yung mundo. Hindi niya alam, doon sa labas ng balon, andun pa, may mundo pa ron, mga kaibigan. Nakita ninyo? Kaya kung ako, si Bong Revilla, naku, Sus Mariosep, igawa mo naman ang pagkakataon si Amay Bisaya, bigyan mo ng pelikula yan, damuhong yan. Ang tagal nang gustong maging bida niyan. Ba't hindi mo kaya isa pelikula yung true to life story mo? Di ba? Ni Bong Revilla. Ano pamagat? Nardong Kupit. Nardong Putris. Mga kaibigan. Ano pa? Ngayon, gawin mong pelikula under Imus Production. Pagkatapos, bigyan mo ng break si Amay Bisaya. Malay natin, baka kumita yan. Sip mo, Amay Bisaya, starring role. As Nardong Libag. Nardong Kupit, mga kaibigan. Di ba? Kawawa naman si Amay. Tinan mo, yung iyak niyang yun, sa niya lang ginamit yung Bong. Ang galing umarte ng Naalala ko nung birthday niyang si Amay minsan, nadaanan ko dyan sa Adriatico. Naawa naman ako, binati ko, nakita ko, sabi, birthday niya. Pinipilit akong mapababa. Naawa naman ako. Sabi ko, sige, babalik ako. Bumili ko ng isang malaking maiinom. Dinala ko ron. Bumaba ako. Dumating si Bong kaya mahal na mahal ni Bong yan Lintik yung iyak mga kaibigan Nakita niyo si Amay nung araw, kaya ba't di mapapaiyak si Amay? Ang tagal niya sigurong hindi makasakay sa taxi. Alam mo kung bakit nung araw pa si Amay, tatawag ng taxi. Ang daming taxi driver, kaya ayaw na sakayan Sasakay. Walang pamasahe. Pupunta ron kay Bong Revilla. Mga kaibigan, sasabihin nung taxi, bayad. Hindi, magantay ka lang dyan at kukunin natin yung bayad. Ang problema, may mga pagkakataon, hindi niya dinadatnan si Bong Revilla. Mga kaibigan, wala. Naku, naloko na. Yung driver ng taxi walang magawa, di ba? Sabihin, hindi, may pupuntahan pa tayong iba. Huwag ka nang pumasada at ako nang bahala sa iyo maghapon. Yan, dami ko nakausap na taxi driver, kinukwento na nila sa akin si Amay. Mga kaibigan, nagagalit sila. Hindi nababayaran yung taxi. Kaya gano'n na lang ang hagulgul ni Amay kanina nung mapanood ko Sus Mariosep Nasaan ba ako? Abolish na natin yung Congress. Kasi una, malaki matitipid natin. Tingnan nyo ngayon, ito si Senator Lacson,
Daldal pa ng daldal tungkol sa pork barrel. Huwag ka nang dumaldal. Senator Lacson, useless. Ha? Yung pork barrel, unconstitutional na nga yan eh. Mapipigil mo pa ba? Bali ba dapat ang kondinahin ninyo, itong pinaghirapan ninyong ipasang batas. Hindi naman kayo interesado eh. Basta gawa. Hindi ba meron din kayong responsibilidad na dapat matiyak ninyo, masiguro ninyo, na yung inyong mga ipinasang batas ay naipatutupad. Lalo na sa malalaki. Paano pa tayong pagtitiwalaan ng gobyerno? Wala na ito, mga kaibigan. Maraming hindi kikibo, pero hindi dahil sa tinatanggap nila yung desisyon. Dahil kung ano useless na magsalita pa yung iba. Di ba? Wala nang kabuluhan na sabihin mo pa, ginajustify yung mga kwan yung desisyon Sipin ninyo, mga kaibigan. Media, gustong-gusto ngayon ng media yan. Araw-araw, nakabantay ang tibong. Siyempre, may nakahanda ron, di ba? Alam nyo na. Kanina nga, nung matapos basahan si Bong Revilla, alam mo na kagad kung sino yung PR Yung hahawak ng pampabango ni Bong Revilla Ha? Yung alam ba ninyo yung tsunami? Ha? Pagka malaki tsunami, di ba? Pag maliit di ba tsunano? Ayun, nakita ko yung yung PR na tsunano. Hindi mo daig pa yung security ni Bong Naka-abrisiete Doon makikita mo talagang lintik ang kwarta talaga mga kaibigan Nakadikit na yung PR ang liit-liit noon, pandat. Ano ito? Midget na PR na nagpapanggap na kolumnista, mga kaibigan. Pero PR ni Bong Revilla. Kitang-kita yung mukha, lagi nakabalandra. Nung pinagkakaguluhan na si Bong, inabrisiete pa niya. Akala mo siya yung security. Handang magpakamatay. Kung natapakan siya ron sa liit niyang yun. Ngayon, wala na akong silbi, mga kaibigan. Una, ang trabaho yung pag-amyenda ng batas, yung mga Republic Act, katulad ng plunder, sino pwede mag-amyenda niyan? Kongreso. Yang Kamara at saka yung Senado. Yan ang Kongreso Wala na silang silbi Yung kanilang tungkulin, sinasaklawan ng sandigang bayan. Minsan, yung Supreme Court, ganun din ang ginagawa.